Mahal ko, andito na ako. Mainit na mainit, inihaw na kamote. Dapat kainin habang mainit. Ang cute naman ng mukha nito. Parang pampainit ng katawan. Magpakasal sa ganitong halaman. Hindi naman masama. Bakit parang nakakunot ang noo? Hindi ko lang alam kung ikaw ay ganap na automatiko o semi-automatiko. Ate, kumusta na ang tao ngayon? Nagkaroon ba ng reaksyon? Hindi rin alam kung sino talaga siya, kahit ang master ay hindi basta-basta. Wala rin namang kamag-anak na bumisita. Ang pumupunta ay nakaitim o puti, parang nagluluksa. Nagluluksa? Ah, hindi naman siya patay na, di ba? Mainit pa. Tigilan mo na yung pagkain. Mag-acupuncture ka na. Para makita ko rin. Papakitaan kita ngayon. Mula ngayon, ang buong kumpanya ay akin na. Turuan kita ng isang malupit para sa ganitong halaman. Dapat itusok ito. Ikaw, pwede bang dahan-dahan lang? Pwede bang magaan-gaan ka lang? Gusto mo bang magpalit ng binti? Iturok? Aray ko po. Ate, ang galing mo talaga. Nagising na ang demonyo. Kailangan kong sabihin kay Master. Nagising na ang demonyo. Tingnan mo, kailangan ko pa bang magsaksak sa ibang lugar para sa iyo? Mas gusto mo bang patayin na lang ako? Lolo, malaking tuwa. Lolo, Ginoo, nagising na siya. Totoo ba ang sinasabi mo? Napakagaling. Pinagpala ng mga ninuno si Guze na malampasan ang panganib. Mga ninuno, kayo ang saksi. Pagpalain ninyo ang tagapagmana ng pamilya Gu, si Guze. Mula ngayon, walang sakuna o kaguluhan. Pangalawa, agad na ipaayos ang kasal ni Zay. Gusto kong gawing mas masaya ang pagdiriwang. Sige, tatay. Pagpalain ng aming master. Hindi ako dapat patayin ng demonyo. Anong ginagawa niyong dalawa? Binibini. Inuutos ng amo na umuwi ka at dumalo sa kasal. Ayon sa kalendaryo, hindi magandang araw ngayon para sa kasal. Sa ibang araw na lang. Hindi ikaw ang masusunod. Hindi ba uuwi tayo? Bakit dito tayo? Ginoo, ang kasal na ito ay utos ng lolo para sa iyong paggaling. Ngayon, kailangan mong kunin ang babae at dalhin sa pamilya Gu. Hindi, uuwi na ako. Ginagawa ito ng lolo para sa ikabubuti mo. Naghirap siyang maghanap ng angkop para sa iyo. Tiyak na hindi ka magiging halaman sa natitirang buhay mo. Kalokohan! Anong taon na tayo? Nagpapakalat pa ng pamahiin at lumang paniniwala. Nagbigay ng mahigpit na utos si lolo. Nasa wheelchair ka na. Huwag ka nang magulo. Binibini. Mamaya, darating ang pamilya Go para hanapin ka. Huwag mong isipang tumakas. Kung hindi, hindi kami makakapagpaliwanag. Tulungan niyo ako. Ikaw yan? Pakisuyo, iligtas mo ako. Isama mo ako. Dahil tinulungan kitang magising.
Alam ko na nilason ka kaya ka na koma. Maaari kitang tulungan. Sandali. Mahal, bukod sa'yo, hindi ako magpapakasal sa iba. Ikaw? Ikaw? Balak mong sumakay sa wheelchair at agawin ang kasal? Agaw kasal? Sino sa kanila ang kaya mong talunin? Kung hindi, sa susunod na lang. Hindi pwede yon. Ikaw muna ang pumalit. Ngayon? Ano ngayon ang gagawin? Tuwing nakikita kita, wala kang magandang dulo. Umalis ka! Lumayo! Umalis. Umalis ka. Huwag kang humarang. Umalis ka, bilis. Harangin ang mga nasa likod. Kinidnap ang nobya. Bilisan, kunin siya. Darating ang pamilya Gu para sunduin siya. Malaking problema yan. Harangin sila. Anong nangyayari? Yung kumuha ng nobya, hindi ba siya? Manahimik ka at huwag gumalaw. Ang bilis mong magmaneho? Sasali ka ba sa Paralympics? Payo ko, kumapit ka ng mahigpit. Bakit? Dahil bababa na tayo ng bundok. Takbo! Bakit ka tumigil? Naka-wheelchair ka pa, pero nananakot ka sa kasal? Umaba ka muna. Gagamitin mo ba itong wheelchair para patayin sila? Kaya mo ba silang talunin? Sigurado. Wala akong magagawa. Napakaraming tao. Naka-wheelchair pa. Hindi ko sila kayang harapin. Kailangan ko munang tumayo. Bahala na. Sige, subukan na lang. Linggu dabay guanyuan yang lingguan sanyin jao zusanli. Ang Tianhui ay dumadaloy sa buong katawan. Bangon! Suntukin sila. Wow! Ang galing ko naman. Pinatalon ko ang pilay sa mga karayom. Baka naman hindi talaga ako pilay. Baka naman talaga akong magaling. Teka, itong karayom mo, may side effect ba ito? Ito ay pansamantalang nagpapanumbalik ng iyong lakas. Kapag nawala na ang epekto, magiging pilay ka pa rin. Pero ang init ko ngayon. Ay. Parang natamaan ko ang Zhongji. Ito ay pampalakas ng libido. Munting doktor. Ang galing mo magpagaling. Mas mabuting sagipin mo ako. Matauhan ka nga. Hindi ba ikaw ang nagsabi na dapat kainin habang mainit? Pasensya na. Huwag mong sisihin ang pagiging malupit ko. Ibalik mo sa akin. Ninakaw mo ang aking strawberry, ibalik mo sa akin. Ang strawberry, hindi ba't itinanim sa leeg mo?
Wow! Anong nangyayari? Yung pilay na ito ay isa palang janitor? Paano niya nagawa? Sa taong ikaw ay 140 taong gulang, may biglang yaman. Kaya kung mabuhay ng mahigit 140 taon. Hindi naman, dahil sa paglilipat ng puntod, mga 300,000 pesos na kabayaran. Susunod. Anong sakit? Yung taong kasama ko kagabi. Makakasama ko ba siya hanggang sa pagtanda? Hindi. Yung strawberry na ginawa ko sa'yo, masarap ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Anong ibig sabihin? Magpahula ako. Ang iyong elemento ay sumasalungat sa kanyang 8 characters. Ang kanyang zodiac ay sumasalungat sa iyong mga tampok ng mukha. Ang iyong career line ay sumasalungat sa kanyang lifeline. Ang kanyang laugh lines ay sumasalungat sa iyong forehead wrinkles. Wala kayong pag-asa. Paano ayusin yan? Mag-reincarnate ka na lang sa susunod na buhay. Sige, ghost marriage na lang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Injection mo ako ng walang pakundangan kahapon. Paano kung may side effects? Para humingi ng paliwanag. Hindi mo alam kung sino ang mabuti o masama. Kahapon, tinutulungan kita. At gusto mo akong dayain. Dayain kita? Kahapon, natulog ako at naglinis pa. Nakalimutan mo na. Mukhang hindi mo nakalimutan. Wala tayong kahit ano. Ano ba ang kailangan kong gawin para pakawalan mo ako? Bibigyan kita ng magandang direksyon. Pakasalan mo ako. Huwag mo akong pilitin. Ingat, papatayin kita. Wala bang nagwawala sa inyong klinika? Paano mananakit ng tao? At walang kasalanan sa batas? Pakasalan mo na siya. Ikaw ang nasa head table sa kasal. Kailan ka dumating? Ate, paano ka pwedeng magkarelasyon sa pasyente? Relasyon ng doktor at pasyente, bahala na. Tama ang sinabi ng doktor na ito, kahapon, noong inagaw kita sa kasal. Ano ang tingin ng pamilya mo? Tinatawag siyang Huoyan Wang ng Master. Mukhang hindi siya basta-basta. Sapat na para labanan si Xiao Wenshan. Ano ba talaga ang intensyon mo? Pinipilit din ako ng pamilya ko na magpakasal. Ano ang mapapala ko sa pagpapakasal sa iyo? Bakit mo ako binigyan ito? Punan mo na lang. Kahit bigyan mo siya ng pera, hindi niya gagastusin yon. Bigyan kita ng ideya, may maliit na tindahan sa tabi ng aming klinika, bilhin mo yung tindahan para makakain siya kahit ano. Sigurado na yan. Maliit na tindahan. Ano? Hindi mo kaya? Ang maliit na tindahan ay hindi sapat na pagpapakita ng tunay na intensyon. Pakasalan mo ako dahil mahilig kang kumain. Ang Jingxi Food City iyon ang aking regalo sa iyo para sa kasal. Mahal. Tara, kumuha ng marriage certificate. Kasal na ako ngayon. Maaari bang itanong, bakit ako? Kagaling ko lang sa malubhang sakit. Kailangan ko ng isang doktor. Sa isang tusok lang ng karayom gumaling ako. Napakahusay mong manggagamot. Dahil kasal na ako, panahon na para maningil. Ang ibig mong sabihin ay yung maliit na tindahan? Ang sinasabi ko, hindi bawal manakit sa iyo. Suwail na anak. Suwail, Tatay, wala ka na bang ibang masabi? maingat akong pumili.
Ang kasal na pinili ko para sa'yo, ayaw mo. Pumili ka ng isang pilay. Ay, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Ang pilay ay semi-auto. Ang vegetative ay full auto. Marunong pa akong mamili ng mabuti at masama. Ikaw, Suwail na anak. Suwail. Tingnan mo, yun lang ang alam niyang sabihin. Bie, dahil ako at si Mingsing ay kasal na. Sana ay payagan mo kami. Payagan? Alam mo ba si Xia Mingxing? Sino ang kanyang nakatakdang pakasalan? Ang pamilyang Xia ay naghintay ng 1,000 taon para sa pagkakataong umangat. Anong silbi ng pagmamahalan ninyo? Ang tatay mo ay nagpapakasanto. Sabi ko kaninang umaga, ang dilim ng langit. Ikaw pala ang sanhi ng malas. Ikaw ang may dilim ng langit. Mukhang may kapahamakan kang daratnan. Sinong maniniwala sa iyong malas na sinasabi? Ay, ito. Ngipin ko! Ngipin ko! Ikaw na. Pilay ka. Ginawa mo ito sa akin. Hindi ko maigalaw ang aking binti. Sabi ko sa'yo may masamang mangyayari, di ba? Ay, tatay. Xia Mingxing. Walang pahintulot ng magulang, walang tulay. Ang kasal ninyo ng lihim ay hindi valid. Lipunang may batas. Ang marriage certificate ang may huling salita. Si Xia Mingxing ay si Old Master Gu na napili. Makikipag-agawan ka sa pamilyang Gu? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Pamilyang Gu. Ang pamilya Gu. Ang matandang Gu, si Lolo ba? Ang matanda, malikot ah. Sa edad na yan, natutong mamilit ng babae. Takot ka na? Kung takot, umalis ka na? Makaliligtas ka pa? Ang patakaran ng pamilya Gu, walang pamimilit doon. Hemp. Xia Mingxing. Ngayon, bumalik ka sa bahay at magnilay-nilay. Hintayin ang pamilya Gu na sunduin ka. Tay, anong ginagawa mo? Dahil nakipagkasundo na ako sa pamilya Gu, kahit ito ay kasal sa patay, kailangan mong pumunta. At ikaw, sa Beijing, mawawala ang isang pilay. Walang makakapansin. Huhukayan kita at ililibing. Ako mismo ang huhukay. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mahigpit kitang ililibing para hindi ka na makalabas sa buong buhay mo. Kamay, kamay, kamay. Dahil hindi gumagana ang magandang usapan. Wala nang pag-uusap. Lolo, may hindi gumagalang sa pamilya Gu. Kailangan ko pong mag-abala kayo na pumunta rito. Lolo, akala mo ikaw na ang panganay na anak ng pamilya Gu? Bie, hindi mo ba sinabi sa bayaw ko? Ako, ang apelyido ko, Gu. Hey, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Hindi ko narinig na ang lalaki ng pamilya Gu ay nasa wheelchair. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Ginoo, ang pamilya Go ay dumating na. Ginoong Gu. Dumating na kayo sa wakas. Ang ate ko ay handa na. Pwedeng sunduin anumang oras. Aba Ginoong Gu, pagod kayo. Pero, mayroon dito, isang batang walang takot. Nagpanggap bilang ang aming panganay na Ginoo. Kung maaari, pakisuyo na asikasuhin siya. Kawili-wili. Tingnan ko nga. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang aming panganay na Ginoo? Ikaw. Sino ka ba? Ikaw ay nagpapanggap na amo namin? Narinig mo ba? Pilay ka? Matigas pa ang ulo. Ito ay ang bagong tagapamahala ng pamilya Gu. Malapit kay Ji Gu. Kanang. Kanang kamay. O sakit ng ulo. Bakit hindi ko pa siya nakita? Walang galang. Mukhang sawa ka na sa buhay. Hindi mo ako kilala. Kilala kita. Ano ka ba? Ang ating binata ay paborito ng tadhana. Paano ba naman sasakay ng wheelchair? Si. Saan ba nakuha ng pamilya Gu ang isang bagay na tulad mo? Pinagmumura mo ako? Ikaw na pilay ay nagpapanggap na tagapagmana ng Gu, ipapapatay kita sa pamamagitan ng pamalo. Kung gusto mong dakpin, ako na lang. Huwag saktan, ang walang kasalanan. Nagbago na ba ang isip ng binibini? Bitawan mo.
Tawagin ang mga tao. Dakpin ninyo siya. Ngayon ay tiyak na papatayin ko ang pilay na ito. Papatayin. Sino ang mga ahas na hawakan ng apo ng pamilya Gu? Ginoong Gu. Ginoo. Ito. Ginoo, patawad po. Itong pilay, nagpapanggap siyang anak ng pamilya. Kaya ko siya, pinarusahan ako. Ako, Nagpapanggap. Ito ang apo ko, ang panganay na apo ng pamilya Gu. Lolo, kahit gaano ka kalungkot, hindi ka pwedeng humanap ng napakabatang babae. Ganito ka. Masisira ang pangalan mo. Buwisit. Ito ang asawa na hinanap ko para sa iyo. Ganito ba? Makapag-asawa sa iyo. Hindi mo ba inagaw ang tao sa sarili mong kasal? Inagaw mo ang sarili mong asawa. Ikaw talaga. Ang galing mo talaga. Mabuting manugang dati-dati. Hindi ko nakilala ang tunay mong pagkatao. Patawarin mo ang aking pagkakamali. Bayaw. Sabi ko nga ikaw at ang ate ko ay itinadhana ng tadhana. Bayaw, hindi mo ba alam na isang pilay na taga Jingxi may karapatan ba maghukay ng butas at ilibing ka? Xiaoze. Ang aral ng pamilya Gu, maging mabuti sa kapwa, nakalimutan mo. Ay, kamag-anak. Dahil ang dalawang ito ay kasal na. Kung gayon, ang dapat na bigay kaya para sa pamilya siya, hindi ako magkukulang. Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Gu. Ang pamilya Gu ay isang mayamang pamilya. Ay, wala iyon. Ang patakaran ng pamilya Gu, maging mabuti sa kapwa. Ngunit ang susunod na linya, may kaaway gantihan. Bia, matanda ka na. Hindi mo na kaya ang gulo. Hindi na kita isasama sa paglibing. Ikaw ang bahala. Hukayin mo siya. Hindi. Mga tao, kumilos na. Tatay, ate ay, mali ako, mali ako, mali ako. Huwag mo akong hulihin. Mali ako. Anak, anak. Lolo, mauna ka na May. Sasabihin pa ako sa iyong manugang na babae. Naku, bagong kasal pa lang kayo. Marami na kayong mga sikretong sasabihin. Kailan ba kayo magbibigay ng apo sa tuhod kay Lolo? Hindi naman. Sige, andar na tayo. Lolo. Aw? Una, hindi ako magloloko sa kasal. Pangalawa, hindi ko lolokohin ang kasal mo. At panghuli, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Bakit? Dahil gusto ka ni Lolo. Pinili ka ni Lolo para maging asawa ko. Kaya ikaw ay dapat na maging asawa ng apo ng pamilya Gu. Bukod pa riyan, kung hindi ka kabilang sa pamilya Gu ang napili, ang tatay mong walang kwenta, siguradong hindi ka niya tatantanan. Piliin mo ako. Ako ang bahala sa iyo. Kaya ano ang kailangan mong gawin ko para sa iyo? Para lang pasayahin si Lolo? Lahat ng tao sa paligid ko ay may masamang intensyon. Wala akong tiwala sa kanila. Pero ikaw, iba ka sa kanila. Wala kang kaugnayan sa aking mga interes. Kung gayon, ano ang ibibigay mo para makipag-deal sa akin? Bigyan mo ako ng isa pang food court? Masyadong mababa ang food court. Hindi ito bagay sa iyong katayuan. Papayagan kitang sa ulo ng tatay mo at sa ulo ng kapatid mong lalaki dumumi. Nakakadiri ka naman. Makikipagtulungan ako bilang isang karapat-dapat na asawa. Kaya ako rin ay makikipagtulungan. Gagampanan ko ang tungkulin bilang asawa. Pero mayroon akong 3 kondisyon. Sabihin mo, Una, bawal kang mangimbot sa katawan ko. Pangalawa, huwag kang masyadong makialam sa aking pribadong buhay. Panghuli, bago mo gawin ang lahat ng plano, kailangan mo munang sabihin sa akin. Kung hindi, sasaksakin kita. bakit puro mga kondisyong pumipigil sa akin? Pwede ka ring maglagay ng kondisyon. Sige, isa lang ang akin. Bawal kang magdikta ng kondisyon sa harap ko.
Anong ibig mong sabihin? Ang asawang inagaw ko, hindi pwedeng ikaw ang mag-utos sa akin. Wow! Ang ganda naman! Bahay ng binata, mahal talaga. Mahal, bakit hindi ba ikaw ang may bahay dito? Oo naman. Nagtaas ang value ko nung nagpakasal ako sa'yo. Ang gandang bahay. Wala bang katulong? May katulong. Kailangan pang magpanggap na masaya sa harap ng katulong. Si, Tara na. Ze, bumalik ka na. Tignan mo nga ako, Tito. Bakit nasa wheelchair ka? Tito, tagal na nating hindi nagkita. Matagal na akong nasa koma. Hindi na ako makalakad. Ito. Siya ang aking asawang pinakasalan ko, Xia Mingxing. Mabuti. Titong magtimpla sa inyo ng tsaa. Ay ito. Ze, pasensya na nadulas ang kamay ko. Pasensya na talaga ikaw. Hindi ka naman nasunog? Tito, ayos lang. Ang binti ko. Walang pakiramdam. Tito, gamitin mo na lang ito sa kanya. Yung mga sabaw mo. Para siyang umihi sa pantalon. Hindi maganda. Babaway, ikaw. Anong ibig sabihin nito? Ay, totoong lumpo siya. Ipinapangako ko sa pagkatao ko. Pero hindi ba sinabi sa'yo ni Guzi? Ako ang nagturok sa kanya para magising. Ako. Ang nagturok sa kanya para magising. Siya. Ze. Ang lolo mo, talagang nakahanap siya para sa'yo ng mabuting asawa. Kuya Ze. Sa wakas, nakabalik ka na. Bakit may biglang sumulpot? Ze. Kamakailan, makikipag-usap ako sa Tio Liu mo tungkol sa partnership. Si Yinyin ay nagkataon mananatili rito ng ilang araw. Naisip ko, mas maraming kabataan sa bahay, mas masaya. Ganito. Una akong titingin sa lolo mo. Kayo mga kabataan, mag-usap kayo ng mahaba. Aze kuya. Kuya Ze. Kuya. Asawa, sa nakaraang buhay mo, iniligtas mo ba ang buhay niya? Ganyan siya nagbigay ng malaking paggalang sa'yo. Mahal, siya. Parang iniligtas mo siya sa nakaraan mong buhay. Binibigyan ka niya ng ganyang kalaking paggalang. Hindi kami close. Sige, tumayo ka na. Malamig sa sahig. Ikaw yung para kay Kuya Z na babae para sa swerte. Mga ganyan na. Pero, mas maganda pakinggan ang kasal, kesa sa swerte. Sino bang may pakialam kung maganda o hindi? Tulad mo na galing sa maliit na pamilya, itinakwil ng pamilya. Ano ang maidudulot mo kay Kuya Z? Hindi tulad ng aming pamilya Liu. Malaking pamilya at negosyo. Ako ang tamang kapares para sa kanya. Hindi ikaw. Siya ang tamang kapares ko. Akala mo kailangan ko ng kahit ano mula sa kanya? Ang asawa kong si Guze, kailangan lang humingi. Kaya kong ibigay lahat. Bakit may lipstick sa mukha mo? Sayang. Limited edition ang shade na ito. Ilang libong piso ito. Nakikita mo rin niyan? Siyempre, pinag-aralan ko ito ng matagal. Kung hindi dahil sa lipstick na ito, katumbas ng ilang kainan ng seafood feast, hindi ko ito bibilhin. Madali ka lang alagaan. Ano ang alam mo? Ang lipstick na ito ay dapat ibigay ng boyfriend. May boyfriend ka ba? Kasal ka na. Huwag ka nang mag-ibang tao. Hindi mo naman sinabi sa akin. May magaling kang kapatid na babae, tulad niyong mga makapangyarihan, away ng pamilya. Kailangan dagdagan ang bayad. Si. May kagubatan ako sa Daxing Anling. Bukas ililipat na sa pangalan mo. Sino bang may gusto ng kagubatan mo? Akala mo anong ginagawa natin? Bunny bears? Ang kagubatan ko, sa tag-araw may mga pine mushroom, sa taglagas may mga hazelnut.
lahat masarap at masustansyang produkto ng bundok. Boss, maliban sa katawan, kahit ano kaya kong gawin para sa'yo. Amo, maliban sa katawan ko, kahit ano, papayag ako. Pero yung tiyuhin mo, ang laki ng pasaring niya. Sino bang nagsubok sa sariling pamangkin, kung talagang lumpo siya? Noong panahon, ang mga magulang ko parehong namatay sa aksidente. Matagal ko nang pinaghihinalaan siya, pero walang ebidensya. Eh ikaw, nakoma ka. Gawa rin ng tiyuhin mo? Gusto niyang manahin ang Gu Group. Ako lang ang tanging hadlang. Kayong mga alitan ng mayayamang angkan, medyo. Sobrang matindi. Sino nagpapasok sa'yo? Aze kuya. Kakagaling mo lang sa sakit? Nagluto ako ng ginseng tea para sa'yo? Sa basong ito, anong sangkap ang nilagay mo, Liu Yinyin? Hindi ka ba natatakot? Na mahuli tayo ng asawa ko? Aze kuya. Aze kuya. Isang tasa ng ginseng tea. Ba't nag-aatubili? Walang umiinom. Akin na. Iinom ako. Iluwa mo! Ilabas mo. Hindi masarap. Mapait. Ito ay para kay Aze kuya. Bakit mo ininom? Nakarating ako sa tamang oras, diba? Bakit ka lumabas? Lumabas ako para matulog kasama ka. Paano mo magagawa? Matulog kasama si Aze kuya. Ang kakaiba mo, babae. Hindi ako natutulog kasama ang asawa ko. Makakasama kita matulog? Alam mo ba kung ano ang ininom mo? Gusto mo bang uminom? Painumin na lang kita. Lunok. Nalunok na. Lumabas ka. Kung may susunod pa kahit ang pamilya Liu ay hindi makapagligtas sa'yo. Ang sakit. Xia Ming Xing, gumising ka. Guze, ang init ko. Iligtas mo ako. Bahala na. Kainin mo habang mainit. Matakaw na babae. Kumakain ng kahit ano. Masama lang sa'yo. Lalaking aso. Kumain tapos tumakas. Walang mabuti sa kanila. Pasensya na, binigo kita. Bumalik na ang lalaking aso. Ano ito? Hilahin mo. Lipstick. Lipstick. Hindi ko masyadong alam ang mga ito. Lahat ay pinapaghanda ko sa mga tauhan ko. Sabi nila, limited edition lahat. Huwag mong takpan. Pananagutan kita. Kagabi. Sa totoo lang, may pananagutan din ako. Siyempre, dapat kang mananagot. Sa kama na ito, bukod sa'yo, wala pang ibang babaeng natulog. Zadat, sa bapat.
Sabi pa ni Lolo, ang kasal noon ay hindi natuloy. Matagal ka nang nasa pamilya. Gu, kailangan natin magsagawa ng kasal para sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Mamangha sila. Mayroon siyang ganitong kaaya-aya, manugang na babae. Sa wakas, naka-schedule kita. Tingnan mo. Ngayon, ang mga kargamento mula High City papuntang Jing City ay mahirap gawin. Pwede bang sa susunod, tulungan mo kami ng madalas? Oo. Boss, Kasal na ako. Tara. Mr. Go. Mukhang mahal na mahal niya ang asawa niya. ngayon, bumisita sa bahay ng mga magulang para asikasuhin ang ilang maliit na bagay. Tapos na ang ulat. Sa gabi, pwede kitang ihatid pa uwi. Madali lang ang tungkol sa kargamento. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang bagay na inaalam. Ano na ang resulta? Mayroon ng bakas. Ang iyong ama, noong panahon na iyon talagang nakipag-ugnayan sa High City. Ngunit ang taong hinahanap mo ay wala pa ring bakas. Hintay ka lang ng kaunti, sandali lang. Oo. Sige, kayo nang bahala. Pupuntahan ko muna ang banyo. Xia Mingxing. Ito ang pagbisita sa bahay ng mga magulang ay dumating sa club. Tingnan mo, nahuli kita sa akto. Kung walang wheelchair, malalaman nila ang totoo. Zhao Yu, kunin ang wheelchair dito. Si. Ang anino na dumaan. Bakit parang si Guze iyon? Hindi iyon. Anong maayos na negosyo ang mapag-uusapan dito? Nasaan ang braised pork rice ko? Mukhang inosente. Dumating ka na, bakit hindi ka pumasok? Halika. Nahuli ako. Ang bilis mo tumakbo. Tulong! Xia Mingxing. Wisit, bitawan mo ako! Nagbebenta ka lang naman, di ba? Magbabayad ako. Sino yan? Sinong nanakit? Paano mo nagalaw ang asawa ko? Alam mo ba kung sino ako? Nanakot ka sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Bago natin siya patayin, sabihin mong Gu ang apelyido ko. Para malaman niya kung bakit siya mamamatay. Ikaw. Guzi, tinakot mo ako. Pupunta ka pa ba rito ng basta-basta? Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka, di ba? Gusto ko lang naman kumain ng isang mangkok ng braised pork rice. Sabi nila, ang braised pork rice ng club mo ay sobrang sikat daw. Braised pork rice? Ito. Ang sarap ba talaga ng braised pork rice na ito? Masarap, sobrang sarap. Isa-isa kayo, order kayo ng isang bowl. Ako na ang taya. Hindi na, salamat. Sayang, ito ay isang club. Hindi talaga ito lugar para sa mga disenteng tao na pinupuntahan. Ipaalam sa amo. Gawing restaurant ang club na ito. Ilagay sa pangalan ng asawa ang restaurant. Isasara na ang club? Hindi mo gusto ang club? Eh di gawin nating restaurant. Guzi, ako ba ay nagkaroon na naman ng isang pag-aari? Lahat ng pag-aari ko ay sayo. Basta gusto mo. Kuya Ajay, lalabas kayo para maglaro? Bakit hindi niyo ako isama? Ako, Ano? Nandidiri ka ba? Sa kanya? Ase, si Xiao Xia ba ay buntis? Anong sakit? Sakit. Ikaw ang may sakit? Si Xiao Xia ba ay buntis?
Buntis! Bukas, pumunta sa ospital at magpa-check up. Sa wakas, magkakaroon na ako ng apo. Kung totoong buntis siya, ipapahayag ito sa handaan. Ang pamilyang Gu ay may tagapagmana na. Buntis si Xia Mingxing na masamang tao. Basta magalit si Lolo sa kanya. May pagkakataon pa ako. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Buntis ka ba? Kumain lang ako ng marami. Huwag kang magpakalat ng malaswang chismis tungkol sa akin. Gusto pa ni Lolo na ipahayag ang magandang balita sa kasal. Mukhang kailangan ko pang magsikap. Nasaan ang karayom ko? Guze, tutusok na kita. Hay nako, binabati kita, Lolo, hahaha. Oo nga, Lolo, sana ang bagong manugang ay magdagdag ng anak sa pamilya Gu. Hahaha, oo. Lolo Gu. Ay, pareho tayong biyanan. Dapat marami kang inom. Oo naman. Tama nga, nasaan si Mingxing? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Ganito kasi. May tradisyon ang pamilya Gu bago magpakasal. Hindi dapat magkita ang nobyo at nobya. Ngayon, baka nasa taas siya. Tama lang. Lolo, may sasabihin ako sa iyo. Bakit kasi may patakaran ng pamilya ninyo na hindi dapat magkita ang nobyo at nobya bago ang kasal? Kumain ka ng konti. Pag marami, sasakit ang tiyan mo. Aksidente lang iyon. Tama nga. Nakita mo ba ang sorpresa ko para sa iyo? Oo, nakita ko. Hindi ako makalakad sa flower path kaya ginawa kong flower chair ang wheelchair ko. Gusto mo ba? Gusto? Oo. Ako ba? Anong sabi mo? Saklolo, sino ka? Huwag kang lumapit. Mingxing, anong nangyayari sa'yo? Sino ka ba? Bitawan mo ako. Saklolo, Mingxing, magsalita ka. Sino ka ba talaga? Guzi, sagipin mo ako. Sa oras na dumating ang asawa mo sa wheelchair, makikita lang niya na may iba kang lalaki at naglalambingan kayo. Ha ha ha. Ang babae ko, hinahawakan mo? Wala ka bang sugat? Hindi ka na ba lumpo? Pag-ibig. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Inaabuso mo ba ang kabaitan ko? Emergency. Hindi na kita lolokohin sa susunod. Noong tinurok kita, napansin ko, walang sakit talaga ang binti mo. Huwag kang magalit. Wala akong choice. Kung may susunod pa, tuturok talaga kita para lumpuhin. Sasamahan kita para kunin ang wheelchair. At sasabihin ko sa lahat, may masamang tao sa party. Sandali lang, ayaw mo bang malaman kung sino ang nanakit sa'yo? Yan. Kung nagsisinungaling ka, ang pamilya Gu at Liu ay magkakaaway na. Lolo, hindi kita niloloko. Nakita ko talaga si Xia Mingxing na nakikipagkalokohan sa kwarto. Lolo, maniwala ka sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na mukha ni Xia Mingxing. Bakit hindi pa dumarating si Kuya Aze? Huwag na natin siyang hintayin. Mas mabagal talaga siya sa wheelchair. Buksan na ang pinto para hindi makatakas ang sinasabi mong kabit. Bakit kayo nandito? Siyempre para hulihin ka sa akto. Ikaw na suwail na anak. Sa sarili mong kasalan, magloloko ka? Kung madamay ang pamilya siya, papatayin kita. Anong kabit ang hahabulin ninyo sa akin? Lolo,
Tingnan niyo si Xia Mingxing. May tinatago talaga siya. Siya, ikaw, pwede bang? Ikaw, Lolo, wala po. Ayaw ko kayong pumasok dahil... Babae, lumayo ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasaktan ng asawa ko? Ito. Ate. Imposible to ako. Isara mo ang bibig mo. Asawa, sinaktan niya ako. Sa buhay ko, siya ay pinakamahalagang araw pinagbintangan akong may iba. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Anyway, sa industriyang ito ay naging itinakwil ng pamilya. Pero, pinahiya niya ang pamilya gumatanda na si Lolo. Si Tito ay may dangal din. Ikaw, asawa, ang pinakamahalaga. Paano kanya nagawang akusahan para lagyan ka ng sungay? Medyo sobra na. Kaya, binibining Liu, kailangan mo ba akong bigyan ng paliwanag? Hindi ganyan, Kuya AZ. Ako, baka mali ang nakita ko. Lolo, nag-aalala ako na baka maloko si Kuya AZ. Wala akong masamang intensyon. kailangan pa rin bigyan ng konsiderasyon ang pamilya Liu. Sige, ituturing ko na lang itong paghuli ng pagtataksil ay para sa aming mag-asawa. Konting saya sa buhay mag-asawa. Pero binigyan ng sampal ang asawa ko ng walang dahilan. Ang alituntunin ng angkan Gu. Ang sama ay dapat gantihan. Wag mo akong tawaging Ze. Pigilan siya. Oo. Hindi. Sinampal mo ang asawa ko. Gusto kong bayaran mo ng 10 beses. Lolo, mali lang ito. Alam kong mali ako. Naku, Miss Liu, kayong mga kabataan ay nagkamali. Dapat managot ang manugang na babae ng pamilya Gu. Hindi pwedeng hayaan na mapahiya siya. Ate Mingxing, ay hindi. Ate, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Tigil. Mahal, ang pamilya Gu ang nangunguna sa kabisera. Kung lumabas na sinaktan natin ang isang babae, tiyak na mapapahiya tayo. Ano ang gusto mong gawin? Ako na lang ang gagawa. Babae lang ako. Hindi ako takot sa batikos. Ay! Ang sakit! Ang kapal ng mukha mo. Ni hindi ako sumigaw ng sakit. Makapal ang mukha mo. Siyempre, hindi ka masasaktan. Sige, dahil nagkaintindihan lang tayo, edi okay na medyo gabi na, bumaba ka na. Huwag na mag-aksaya ng oras, alis na. Huwag kang umalis. Kulang pa ng 8. Tito, nasiyahan ka ba sa nangyari ngayon? Bakit? Ze, sinisisi mo ba ako na iniwan ko si Liu Yinyin sa pamilya Gu? Hindi naman, hindi mo rin alam, Tito. Maraming masasamang tao. Diba? Magsisimula na ang kasal. Magpalit ka na ng damit. Ang asawa ng pamangkin ko. Talagang may mga diskarte. Oo nga. Sa panig ng pamilya Liu, ako na ang bahala. Pamilya Liu lang yan. Wala namang malaking bagay. Si Liu Yinyin walang kakayahan. Si Xia Mingxing ay ikinasal sa akin. Siya na ang asawa ko. Saktan siya ay parang sinasaktan ako. Di ba, Tito? Ay, Ze, mukhang katulad ka ng tatay mo. Pero masyadong padalos-dalos. madaling mamatay. Nakalampas ako sa pintuan ng impyerno. Hindi ako tinanggap ng hari ng impyerno. Maganda ang relasyon namin. Gusto mo ba akong ipadala doon, Tito? Ay, ikaw talaga bata. Anong sinasabi mong walang katotohanan? Sinong nagsabi na hindi? Sa mga nakaraang taon, napakabuti mo sa akin, Tito. Ngayon, may sorpresa ako para sa iyo.
Bagay naman sila, maganda at gwapo. Sayang lang, Pilay ang binata ng Gu. Kung hindi siya pilay, hindi naman mapupunta sa pamilya siya. Si Xiao Wenshan ay maswerte. Xia Mingxing. Kung ako talagang pilay, ano ang gagawin mo? Gagamutin kita. Paano kung hindi gumaling? Una, gagamutin ko ito. Pangalawa, hindi ka naman talagang pilay. At noong ikinasal tayo, hindi ko alam na nagpapanggap ka lang. Tigilan mo na ang reklamo. Kung magsasalita ka pa, kapag matanda na ako, itatulak kita sa plaza para panoorin mo ako at ang ibang matatandang lalaki na sumasayaw ng square dance. Gugutse. Asawa ko. Yun. Sobrang excited siya sa first wedding niya. Parang nabuhay. Hindi. Yung. Med student ako. Alam ko. Hindi na ako mag-aasawa pang muli. Ano ba yan? Nasa ibaba si Xiaoshu. Nanonood. Ha 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 ha. Kasal. Siyempre, dapat nakatayo. Ay, Wow, tumayo na. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kasal namin ni Xia Mingxing. Lolo, ang asawang ito na hinanap mo para sa akin. Ang galing-galing. Aze, ikaw ang iyong binti. Siyempre, pinagaling ng asawa ko sa inyong lahat, maikli ang gabing ito. Hindi na ako sasama. Sige, tuloy kayo. Sa inyong lahat. Ngayon, malaking araw ng apo ko. Ako naman, mag-aanunsyo ng magandang balita simula sa susunod na buwan ang kumpanya ng Gu Formal na magpapalit ng may-ari sa aking apo mamamanahin. Gabi ng kasal. Patayin ang asawa? Bago ang gabi ng kasal, mag-ayos tayo ng ilang lumang issue. Naalala mo ba ang mga kasunduan natin dati? Oo, naalala ko. Pero hindi naman sinunod, di ba? Ang lakas ng loob mo sabihin yan. Minsan, nagpapanggap kang pilay. Minsan, hindi. Sabi ko naman, sabihin mo muna sa akin bago gawin ang plano. Ilang beses mo na akong niloko. Anong tawa diyan? Hindi ka naniniwala? Tusukin kita. Ayokong lokohin ka. Ayokong pakasalan mo ang isang pilay. Si Xia Mingxing ay hindi isang nobya para magbigay ng saya. Hindi rin isang piyesa para sa palitan ng kapangyarihan sa pamilya. Siya ako, si Guze, ang taong nasa puso ko. Naging asawa ko. Sa susunod, pwede bang wag mo na akong tusukin ng karayom? Mahal mo ba ako? Hindi ba obvious? Xia Mingxing, sa gabi ng kasal, seryosohin mo naman. Alam kong nag-aalinlangan ka, pero ang taong pinili ko, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Huwag mo akong lokohin. Sa susunod, ano ang mga plano mo? Kailangan mong sabihin muna sa akin. Ang plano ko ngayon ay mag-focus sa career. Asikasuhin ang bayaw. Asawa. Bakit mo pa ako tinutusok? Ay naku, natama ng guanyuan. Pampalakas ng libido. Sa tingin mo ba mahina ang katawan ko sa'yo? Bakit laging? Hindi naman. Sandali lang. Wala talaga akong ganoong intensyon. Anyway, ikaw ang mapapahamak. Mainit ako ngayon. Mainit?
Eddie? Sige, okay lang. Kainin mo na habang mainit. Anong oras na? Dapat ka na bang pumasok? Latig ka na. Mauna na ako. Sunduin kita sa tanghali para kumain. Ano ang nakalimutan mo? Hindi pwede. Hahalikan din kita. Baliw ka ba? Tito ang tatay ko. Para pakalmahin si Guzi, ipapasok ako sa mental hospital. Tito, nagmamakaawa ako sa'yo. Sagipin mo ako. Yin. Ang iyong pinagalitan ay si Guzi. Walang kwenta ang humingi sa akin. Tito, nagmamakaawa ako. Tulungan mo naman ako. Hindi talaga ako pwedeng pumasok sa mental hospital. Hindi ba tayo nagkasundo? Ikinasal ako kay Guzi para matulungan kang makuha ang mana ng pamilya Gu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon? Wala kang silbi. Tao, kapag nagkamali, kailangang magbayad. Sunod ka na lang. Manatili ka sa mental hospital. Hanggang sa kumalma si Guze, makakalabas ka na. Tito! Tito! Sagipin mo ako, Tito! Ang pamilya Liu ay wala ng silbi. Gawin mong malinis. At sabihin sa mga tao sa mental hospital, alagaan ng mabuti si Liu Yinyin. Sabihin na ito ay ideya ni Guze. Sabi mo, nawala na ang pamilya Liu? Oh, tahimik lang, walang ingay. Balak ko lang tingnan kung nagloko ba si Miss Liu. Narinig ko na sa mental hospital siya. Mental hospital? Oh. Hindi ba dati pinapunta ng pamilya Liu siya sa ibang bansa at wag nang bumalik? Ito ay may kinalaman kay Gudong Lai. Siguradong may kinalaman siya. Magpadala ka ng mas maraming tao para subaybayan si Madam. Medyo magulo ngayon. Yin, hindi ko talaga inaasahan. Si Guze, para lang kay Xia Mingxing. Sasaktan? Ang buong pamilya Liu? Guzi, Xia Mingxing. Gagantihan ko kayo. Yin, huwag ka munang magalit. Kumalma ka. Hindi kita matutulungan ngayon ang iyong tiyuhin. Ang tanging magagawa ko ay palayain ka ng palihim. Sundin mo, lumayo ka ng malayo. Huwag nang bumalik. Hindi mo matatalo si Naguze. Sundin mo. Yin. Amo, kailangan bang magpadala ng tao kay Liu Yinyin? Maghanap ng taong susunod kay Liu Yinyin. Samantalahin ang pagkakataon para patayin si Guze. Isisi kay Liu Yinyin. Ang mga chestnut na may asukal ay dapat kainin habang mainit. Daan tayo sa eskinita. Makakahabol pa tayo ngayong gabi at makakasabay kumain si Guze. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Xia Mingxing. Matagal na tayong hindi nagkita. Ano bang matinding galit mo? Bumalik ka mula sa ibang bansa para hulihin ako? Ibang bansa? Haha.
Bumalik ako mula sa impyerno. Mukha nga, nakapagmamakaawa ka sa ibang bansa at bumalik ka? Masama ka. Ano bang maganda sa iyo? Si Guze, para sa iyo, ikinulong ako sa mental hospital. At sinira ang buong pamilya, Liu. Para kang nasa pelikula, sabi ni Guzi. Pinadala ka sa ibang bansa at hindi ka na muling babalik. Ganun lang. Kasinungalingan. Wala na ang pamilya, Liu. Lahat wala na. Wala na akong lahat. Masaya ka na ngayon? Wala nang pakialam si Guzi sa'yo. Si Guzi, araw-araw, maraming ginagawa. Natatakot ako na baka sobrang busy siya at hindi na kaya. Tumahimik ka. Guze ay isang hayop. Dapat siyang mamatay. Mamatay, mamatay, mamatay. Oo. Siya, hayop talaga siya. Patayin mo siya, pero wag mo naman akong patayin. Achu! Saan ka nagpunta sa gabi na ito? Kakasal pa lang namin? At nawala ka na. Saan ka nagpunta? Alam mo bang miss na miss kita? Guze, si Xia Mingxing ay nasa kamay ko na. Liu Yanyin. Pumunta ka mag-isa sa lumang bodega sa timog ng lungsod kung magdadala ka ng iba. Gagawan ko ng hiwa sa mukha si Xia Mingxing. Liu Yanyin. Walang kinalaman si Xia Mingxing dito. Iniimbestigahan ko rin ang tungkol sa pamilya Liu. Tumahimik ka! Huwag mo akong lokohin. Pinapayuhan kitang pumunta ka na. Kung hindi, saka mo na lang kunin ang bangkay ni Xia Mingxing. Malapit nang dumating si Guze. Hintay ka lang. Sasamahan ko kayong dalawa sa huling biyahe. Hindi ganoon kadali. Minamaliit mo ako? Hindi naman. Mingxing, sabihin mo. Papatayin muna kita. Pagdating ni Guze, malaman niyang hindi kanya nailigtas? Mas lalo kaya siyang magdusa? O kaya, hayaan kitang mamatay sa harap niya habang buhay ka pa? Sabihin mo, alin sa dalawa ang mas makakasakit sa kanya? Yin, sa tingin ko, kung ako ang mauunang mamatay, wala kang gagamiting panakot kay Guzi. Tingnan mo, ikaw, gamit mo ako para pilitin siyang magpakamatay. Pagkatapos, kapag patay na siya, saka mo ako patayin. Mas masaya ba yon? Magiging mabait ka naman? May pakana ka ba? Hindi. Kailangan kitang patayin muna. Xia Mingxing. Ang bilis naman dumating Xia Mingxing. Muntik na akong mamatay sa takot. Mababaliw na ako. Mas baliw ka ba sa kanya? Anong nangyari? Pinatigil ko siya sa pamamagitan ng pagturok. Hindi siya makakabangon saglit. Meron akong paraan para maibalik ka sa dati ngayon. Pero dapat hindi ka na magwala. Kung naiintindihan mo, kumurap ka. Wala namang ganyan kaagrabyado. Ikinulong ninyo ako sa mental hospital at pinatay ninyo ang buong pamilya Liu. Mga hayop kayo. Wala akong kinalaman sa pamilya Liu. Sino pa ba kung hindi ikaw? Noong nasa mental hospital ako, habang inaapi nila ako, sabi nila, ikaw daw ang nag-utos sa kanila na alagaan ako. Pigilan mo ang iyak mo. Sabi ko na nga ba hindi kami ang may kagagawan yan? Hindi mo ba maintindihan? Ang pamilya Liu ay hindi naman maliit na angkan. Mawala sa kabiserang lungsod? Sino pa ba kung hindi ang pamilya Gu? Bakit hindi mo naisip na pagdudahan? Yung taong nagsabi sa iyo nito? Ang tatay ko at ang iyong tiyuhin ay matalik na magkaibigan. Hindi siya gagawa niyan. Si Gudong Lai ay hindi kabilang sa pamilya Gu. Hindi ko gusto ang inyong pamilya Liu. Lahat kayo ay sumasamba sa mayayaman. Mga mapagkunwari kayong lahat. Nasaktan mo ako dati. Pinarusahan din kita. Hindi ko dahil sa maliit na bagay na ito. Sisirain ang inyong pamilya Liu. Magpapadala ako ng tao para ihatid ka sa ibang bansa.
at magtago ng pagkakakilanlan. Ang bagay tungkol sa pamilya Liu ay aking sisiyasatin hanggang sa dulo. Umalis na tayo. May backup plan ka pa ba? Hindi ko sila kilala. Kaya mo bang mag-isa? Ang mga tao ko ay nasa daan pa. Kailangan naming tumagal ng 20 minuto. Hindi ba talaga kaya mong lumaban? Ano ang kinakatakot? Saksakin mo ako. Gamitin mo yung teknik na dati na nagsaksak sa akin. Yung paraan na yan, isang beses lang sa isang buwan. May cooldown din pala yan? Walang iwanan, lalo na yung lalaki. Sige. Subukan natin. Pagpatay sa asawa. Ang sikretong teknik ng aking guro na para lang sa babae. Maniwala ka sa akin, isip at puso ay iisa. Karayom ng pag-ibig. Sige, galaw. Kaliwat kanan. Yumuko. Suntok. Ang galing ng teknik na ito. Anong tawag dyan? Palad ng nag-aalab na apoy. Ang kadiri mo naman. Bagay tayo. Ang teknik na ito ay tinatawag na sulyap-sulyap magkasundo. Ang asawa ko ang pinakamagaling sa mundo. Bulaklak ng diwata. Ew. Nakakadiri. Nakakadiri kayong dalawa. Tara na, may darating na mag-aayos niyan. Ang laking gulo nito. Sabihin mo sa akin na buhay pa siya. Nasaan si Liu Yinyin? Nawawala. Oo, malamang na pinoprotektahan siya ni Guzi. Buti naman. Buti talaga. Puro walang kwenta ang mga tauhan ko. Ang tungkol sa pamilya Liu. Itago mo ng maayos. Sandali. Ipaimbita mo si Xiao Wenshan. Gusto kong makipag-inuman sa mga kamag-anak. Tay, may ipapahayag ako. Nagdesisyon ako na umalis na sa pamunuan ng Gu Corporation. Dongle, anong nangyayari? Noong araw, pinangako ko kay kuya na aalagaan si Xiao Ze. Ngayon lalaki na si Xiao Ze. Natupad ko na ang pangako ko kaya gusto ko nang bumaba. Tiyuhin ang Gu Corporation na ito, paanong mawawala ka? Ay, Xiao Ze, nasa bahay ang lolo mo. Kailangan din ng mag-aalaga. Ngayon ikaw, kaya mo ng sarili. Naniniwala sa iyo ang tiyuhin mo. Naniniwala rin ako sa iyo. Kasi pagkatapos nito, ikaw na ang magiging amo ng tiyuhin mo. Di mo naman siya pababayaan, di ba? Talaga si Mingsing lang ang may pakikiramdam. Ha, siya nga pala Xiao Ze. Sa kamay ng tiyuhin may ilang proyekto pang isinasagawa balang araw ay i-transfer ko sa iyo. Pero may ilang proyekto sa Haishi. Ang mga magulang mo noon sa Haishi, nangyari ang aksidente. Natatakot ako. Dongle, tama na. Ayos lang yan. Sakto para imbestigahan ang totoo noon. ang proyekto sa Haishi. Ang pinaka-interesante sa akin. Sige, lumaki na si Guze. Kaya naman, panatag na ang tito mo. Tito, ngayon, nakipag-inuman ako ng tsaa sa biyenan ko. Ah, oo nga. Ito ay, simula nang ikasal si Xia Mingxing sa pamilya nating Gu, wala akong naibigay na mahalagang regalo. Bago ako magretiro, gusto kong magbigay ng ilang resources sa mga biyenan ko. Salamat po, Tito. Pero, ang tanga kong kapatid na lalaki at ang tatay kong walang muwang ay hindi magandang pagpipilian.
Kung gusto mong makipag-partner, hindi ko sila pipiliin. Ang mga laro sa negosyo, hindi nila kaya. Ming Xing, paano mo nasabi? Pamilya mo sila. Ang pamilya Gu natin ay dapat magalang na tratuhin. Hindi ako makatulog. May paraan ka ba para makabalik ako sa Sha Group? Paano? Gusto mong mag-imbita ng problema? Magre-retiro na ang tito mo. Tiyak na, hindi maganda iyon. Pumunta siya ngayon sa aking tatay para bigyan ako ng babala. Kontrolado na niya ang Sha Group natin. At ano? Ipinadala niya ako bilang espiya. Marami na akong napanood na spy movies. Isa lang, ang galing. Sa tingin ko, kulang pa ang sipag ko. Araw-araw, pinapayagan kitang maging idol at mabagot. Naku, ayoko namang makialam sa tatay ko at kapatid ko. Pero iba ang Sha Group. Isang buong korporasyong iyan. Maraming tao na umaasa, naghihintay na kumain. Kung ang isang proyekto ay bumagsak, malaking kasalanan iyon. At saka, iyon ang pinaghirapan ng nanay ko. Ayoko siyang biguin. Hindi ko inaasahan na ang asawa ko ay may pusong magligtas ng mundo. Bukas, bibigyan kita ng proyekto para ikaw ang kumatawan sa Gu Group sa pakikipag-ugnayan sa Sha Group. Talaga? Pero huwag kang magmadali at huwag mong ipagsapalaran ang iyong sarili. Ngayon, tapos na ang usapang trabaho. Dapat na tayong mag-usap ng pang-adultong usapan. Nasaan ang mga tao ng Gu? Anong oras na? Bakit hindi pa sila dumarating? Pasensya na, President Sia, ang mga kinatawan ng aming Gu na traffic, mangyaring maging matyaga. Pero bago ang nakatakdang oras, may 10 minuto pa. Alam mo ba ang aming pamilya siya ay may kinalaman sa inyong Gu? Ako ang bayaw ng inyong prinsipe. Unang pagtutulungan pinapaghintay mo ako. Go, maghintay na lang tayo. Go! Tumahimik ka! Ako ang nagsasalita? Sumasabat ka? Okay lang maghintay kasi mas mahalaga ang partnership. Pero mahalaga ang oras ko kaya kompensahan mo ako. President Sia, mag-ingat kayo. Po, hindi ito maganda. Lumiko ang inyong mga ulo. Kung gusto ninyong manood, pwedeng i-live ko ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magulo dito? Xia Mingxing, papatulan mo ako? Aray, Walang hiya kang tao. Pinahiya mo ang pamilya siya. hey, huwag kang manakit. Ako ang kinatawan ng pamilya Gu para sa kolaborasyong ito. Hindi na kailangan pang magpakilala, di ba? Ikaw, Bago magsimula ang pulong na ito, may isa akong bagay na kailangan munang ayusin. Ikaw, humingi ka ng tawad sa sekretarya ko. Kung hindi, ititigil ng Gu ang kolaborasyong ito. Xia Mingxing, ilang buwan ka palang kasal sa pamilya Gu. Nagmamataas ka na? Ikaw ay mula sa pamilya Xia. Ipinadala upang magdala ng swerte sa pamilya Gu. Ano ka ba? Gusto mo pa bang makabalik sa pamilya Xia? Natakot ka na? Magdagdag ng 10 puntos sa kontrata. At saka, ibigay mo sa akin ang sekretarya mo para paglaruan ko ng 2 araw. Ang insidenteng ito, kaya kong ituring na hindi nangyari. Hey, Xia Mingxing, anong ginagawa mo? gulpiin ninyo siya. Tawagin si Xia Wenshan para kunin siya. Tingnan natin kung paano niya pinalaki ang anak niya. Ako. Xia Mingxing, pinagtaksilan mo ang pamilya. Xia. Ikaw ay ipinadala ng pamilya Xia upang magdala ng swerte sa pamilya Gu, isang basura. Ginamit mo ang katawan mo para umangat, di ba? Teka, Teska. gulpiin ninyo siya hanggang mamatay. Saktan ninyo siya hanggang mapalabas ang tae niya. Papuntahin si Xia Wenshan para humingi ng tawad sa akin ng personal. Xia Mingxing. Ikaw nga. Ginang Go, ang ating kolaborasyon ngayon. Yung Xia Zong,
Mahirap bang sabihin? Si Yazong. Ang partnership ng pamilya Gu at siya, ang katapatan ay nagbubunga. Natutunaw kahit ang bato. Mananatili akong patas at makatarungan. Sana ay maging masaya ang ating kolaborasyon. Siya ang kapatid mo. Paano mo nagawang saktan siya? Naputok ang tae. Hindi ba maganda yon? Para hindi na siya magkalat ng dumi sa bibig ikaw? Sabihin. Ay naku, Ang binti mo. tatay, kailangan mo akong ipagtanggol. Hindi ako pwedeng masaktan ng walang dahilan. Bakit hindi na ibaluktot ang bibig mo? Sige na pinalo mo na ang kapatid mo. Kalimutan na natin to. Nakikipagtulungan tayo sa pamilya Gu. Ito ang pinakamahalagang hakbang para sa pamilya siya ngayon. Huwag kang padala sa emosyon. Hindi pwede. Marami ka ng taon sa negosyo. Kung ako ang pamilya siya, hindi ko siya poprotektahan ng ganito. Paano ako makakatayo sa industriya sa hinaharap? Isa lang siyang maliit na sekretarya. Ako rin ay ipinadala sa pamilya Gu bilang isang itinapon para sa swerte. Pumunta ka sa front desk. Nandoon ang sekretarya ko. Xiaming Xing, nababaliw ka na ba? Ano ba ang katayuan ni tatay? Papaghingi ka ng tawad kay tatay sa isang sekretarya? Hindi na natin kailangan ng partnership na ito. Akala mo si Guze lang ang nasa pamilya Gu? Ngayon, tumutulong tayo kay Gu Donglai. Gu Donglai. Oo nga, sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na si Guze lang ang sasapat para maging ligtas ka. Kapag nakuha natin ang negosyo sa daungan ng Haishi. Pamilya Gu. Tumahimik ka. Umapayag akong humingi ng tawad. Tatay, Kung mamanahin ng anak mo ang ari-arian na ito, mawawala ang mana ng mga ninuno. Ang asawa ko ay talagang mabilis kumilos. Desidido. Bagay na bagay kami. Alam mo na pala. Liv, yung part na sinuntok mo si Bunso, klase talaga. Iminumungkahi kong gawing clip sa kumpanya. Patugtugin ng paulit-ulit. Sinusubaybayan mo ako? Sinusubaybayan ko ang bawat sulok ng Gu Corporation. Huwag kang magalit. Yung kapatid mong lalaki, walang utak. Hindi ko pinapayagan ang kahit anong makasakit sa'yo. Siya Wu Yue. Sabi niya ngayon ay tumutulong kay Gudong Lai. Yun ang sinabi niya dati, yung mga negosyo sa High City. Talagang hindi malinis. Nagpadala na ako ng tao para subaybayan. Gutay, alam kong gusto mong maghiganti. Pero, Sige, huwag kang mag-alala. Asawa? Ano sa tingin mo ang mesa kong ito? Kumusta? sapat na haba at lapad. Napaka-impressive. Bakit? Anong ginagawa mo? Gusto ko talagang subukan sa opisina. O kaya, ikaw. Pansamantala kang maging sekretarya ko. Gusi, naging leek ka na ha. Kung hindi ako na lang ang sekretarya. Sir, anong serbisyo ang kailangan? Sir. Nabulag ako. Sana may importante kang sasabihin. Meron. Dumating na ang mga produkto galing sa port ng High City. Tumahimik ka. Lumabas ka. Anong mga produkto? Tingin mo sa akin. May bagong dating na mga pampaganda. Iniwan ko na sa iyo ang pinakamahusay. Talaga? Talaga. Guzi, alam ko na ang iyong tiyuhin ang namamahala ng proyekto ng mga produktong dagat. Para mahanap mo ang pumatay sa iyong mga magulang, hindi mo ito pinatigil. Pero kailangan mong ipangako sa akin na huwag mong galawin ang mga bawal. Sumusumpa ako? Ay, oras na ng kain. Saan ka pupunta? Lalabas ako sandali para ayusin ang isang bagay. Babalik ako para sabay tayong kumain. Hindi pwede. Kailangan mong manatili sa bahay ngayong gabi. Babalik ako agad. Mahal, gabi na ngayon. Hindi ka ba pwedeng manatili sa bahay?
Huwag kang makulit, mahal. Mahalaga ito. Si Lolo at ang iyong tiyuhin ay umalis para dumalo sa isang piging. Tayong dalawa lang ang nasa bahay. Ayaw mo bang manatili? Ako. Ayaw ko. Babalik ako sa isang saglit. Walang maaantala. Kuya Ze, ayaw mo bang makita ang bago kong pambahay? Babalik din si kuya. Ngayong gabi, pupunitin ko yung pambahay mo. Ang kapal ng mukha mo. Ay, wag. Hindi ba kita mapapasunod? Hindi ba sabi mo? Hindi na ako tatusukin? Sino bang nagsabi sa iyong sumuway? Sa harap ng mga plake ng iyong mga magulang, mag-isip-isip ka ng mabuti. Alam mo naman na ito ay pakana ng iyong tiyuhin. Ano ang kinalaman ng aking tiyuhin dito? Hindi mo sasabihing hindi mo alam. Ang proyekto ng Hai na binanggit ni Zhao Yu ay walang kinalaman sa transaksyon ni Xiao Yue, di ba? Alam kong gusto mong malaman ang totoo tungkol sa iyong mga magulang, pero kung makikipag-ugnayan ka sa taong tulad ni Xiao Yue, hindi siya matinong tao. Masisira ang buhay mo. Wow. Mahal? Pwede mo bang pakinggan ang paliwanag ko? Ngayon ka lang marunong mag-explain? Oy, nandito ka na. Para sa krimen kasama ang amo mo? Oy, amo, nakaluhod ka pala. Ate, matagal na akong hindi lumalabag sa batas. Huwag ka namang mag-imbento. Dinala mo ang nakaw na bagay dito. Akala mo ba ako ay bulag? Ito ay seafood. Amo, hindi mo pa naipaliwanag kay ate. Seafood? Gustong-gusto ng amo. Gusto naming magluto ng seafood feast para mabigyan ka ng sorpresa. Lahat ito ay kaninang umaga, sariwang huli, mula sa daungan ng Haishi. Buhay na buhay pa. Oh. Uy, Guze. Baka gusto mong magpaliwanag? Galit ka pa? Babe, huwag kang magalit. Ang ganda mo kapag galit ka. Sobrang nakakaakit. Ha, di magagalit ako ng todo. Ay, ang bibig mong 37 degrees. Paano mo nasabi ang napakalamig na salita? Babe, hindi mo ako tinitingnan. Dapat tingnan mo naman ang bago kong pantulog. Kung hindi mo titingnan, alis na ako. Sino ang nagsabing hindi ako naaakit? Pinatawad mo na ako? Lulutuan kita ng seafood feast para personal akong humingi ng tawad. Seafood ba ang pakialam ko? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ay, mali ako. Sumusumpa ako. Simula ngayon, ano man ang sabihin mo, maniniwala ako sa'yo. Tama na. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero dapat kang magtiwala sa akin. Hindi na ako yung walang kwenta. Nandyan ka sa tabi ko. Paano ko gagawin yung mapanganib? Pasensya na. Alam ko ang tungkol sa mga magulang mo. Sila ang priority mo. Nag-aalala ako na para makapaghiganti, baka maging padalos-dalos ka. Kalokohan. Ikaw din ang priority ko. Ang demonyo ng kabisera. Paano naman kapag galit ka? Para kang tuta. Nasaan ang bago mong pantulog? Papunitin mo ako. Tito, pagkatapos pakasalan ni Xia Mingxing ang pamilya Gu ninyo, wala na siyang takot. Pinilit niya ang tatay ko na humingi ng tawad sa isang sekretarya. Wala na ba siyang respeto sa mga nakatatanda? Halika. Uminom ka ng tsaa para kumalma. Kung tutuusin, si Guzi na ang namamahala ngayon sa Gu Corporation, ang kanyang asawa. Walang nangangahas na pagsabihan. Hindi. Si Guze ay hindi pa nagmamana ng Gu Corporation. Ganyan na siya, kagahaman. Kung ganoon, sa hinaharap, kukunin niya ang buhay naming mag-ama. Si Guze na batang ito, laging gahaman. Hindi niya kilala ang kanyang pamilya. Ako ay magre-retiro na, pansamantalang umiwas sa gulo. Okay lang, hindi ko siya kayang harapin. Iwas na lang.
Paano naman iyon? Kami ay. Umupo. Ginoong Gu, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng diretsyo. Kuya Xia, bakit hindi tayo magtulungan upang patalsikin si Guze na hayop na iyon? Siya ang itinalagang tagapagmana ni Ginoong Gu. Patalsikin siya? At saka, siya ay manugang ko. Kung siya ay mapatalsik, ano ang mapapala ko? Kahit hindi manahin ni Guzi ang Gu Corporation, hindi siya pababayaan ng matanda. Kapag siya ay bumagsak at nawalan ng kapangyarihan, ang iyong mabuting anak na babae ay hindi na magpapakatapang. Kung ako ang pumalit sa Gu Corporation, mas marami kang makukuha kaysa ngayon. Ako ay laging bukas palad sa aking mga kasosyo. Tatay, ito ay isang pagkakataon. Ayaw kong maging aping-aping ni Xia Mingxing. Ginoong Gu, ano ang dapat naming gawin? Ang kooperasyong nakuha mo sa iyong mababang paghingi ng tawad, hindi ba iyon ay pagkakataon? Dito, parang hindi tama ang datos na ito. Ako na ang magche-check. Sandali lang. Tahimik lang ha. Pagkatapos mong i-check, huwag mo nang sabihin kahit kanino. Masyado kang paranoid. Iniingatan ko lang na hindi maging di tapat ang mga investors. Nasuri mo na ba ang account na iyon? Oo, nasuri ko na. Kulang ng 50 milyon ang puhunan. Hindi na kailangan pang mag-isip. Siguradong si Xia Wuyue ang may gawa niyan. Pero masyadong halata ang ginawa nila. May daya yan. Si Xia Wuyue na walang kwenta. Puro pera at babae lang ang nasa isip niya. Ano bang hindi niya kayang gawin? Si Xia Wenshan ay hindi walang kwenta. Nagdagdag na ako ng 50 milyon sa kita sa mga susunod na araw. Mag-ingat ka. Maging alerto. Ibibigay na lang natin sa kanya ang 50 milyon na yon. Pag-aari nating mag-asawa iyan. Hindi mo pwedeng sayangin ang pera ng ganyan. Kung mahuli man natin si Gudong Lai, sulit na rin. Pero kamakailan, Kapag tahimik ang isang taksil, tiyak na may binabalak siyang masama. Presidente Gu, tungkol sa proyekto natin sa Xia Corporation, may pagtutol ang Board of Directors. Mangyaring dumalo kayo ni Presidente Xia sa meeting. Xiao Ze, ang proyektong pakikipagtulungan sa pamilya Xia. Nasuri mo ba ang mga account? nasur ko na. Hindi ko kilala si Miss Xia, ngunit bilang tagapagmana ng angkan ng Gu. Hindi mo ba napansin na ang puhunan ay kulang ng 50 milyon? Tama? Nagdagdag na ako ng 50 milyon na pondo. Tiyo, sapat na ba? Ikaw. Bakit? Ganito ka ba talaga kahayagan? Pinoprotektahan mo ang iyong bayaw. Ginagamit mo ang pondo ng proyekto. Ano ang sinasabi mo, Tiyo? Bakit hindi ko maintindihan? Ginoong Xia. Nalaman naming ginagamit mo ang pondo ng proyekto. Ang bagay na ito, inaamin mo ba? Inaamin ko. Inutusan ako ng ate ko na kunin ito. Sabi niya, baon ko raw iyon. Xia Wuyue, tumigil ka sa pagsisinungaling. Ate, nandito si kuya, bakit ka natatakot? 50 milyon lang naman. Hindi mo ba sinabi na ang buong proyekto ay sa pamilya siya natin, di ba? Mga Tiyo, hindi ba ninyo naramdaman na ang kamay na ito ay masyadong mahaba? Ito ay may kinalaman sa interes ng angkan ng Gu. Ikaw, batang ito, hindi ka man lang umabot sa kalahati ng iyong tiyo. Talaga ba? Gusto mong tingnan ang kontratang ito? Ano ang kinalaman nito sa angkan ng Gu?
Runs Limited. Nagbukas ako ng kumpanya para sa asawa ko para paglibangan ng aking bayaw. Binigyan ko siya ng 50 milyon pang gastos. Nagsiselos ang tito ko sa akin. Masyado akong mayaman. Ikaw, ninakaw mo ang resources ng kumpanya. Bukas ililipat ko ang asawa ko mag-independenteng opisina. Ikaw, Oo nga pala. Sabihin mo kay Tito, kung gusto niya talagang magretiro, manatili na lang siya sa bahay, mag-alaga ng bulaklak, maglaro ng ibon, kung hindi naman. Ang Gu ay laging bukas para sa kanya. Oo nga pala, bayaw, yung 50 milyon para sa inyo naman talaga yan. Pero ang asawa ko parang ayaw niya. Anong ibig sabihin? Pero wag kang matakot. 50 milyon lang naman, ayaw ko na. Pero idedemanda pa rin kita pag-aagaw ng pwesto. Umuwi ka at tanungin mo ang tatay mo kung paano makatakas ng mabilis. Bagamat ang galing mo kanina, pero kailangan mong sabihin sa akin ang tungkol sa kontrata. Kailangan mong magpasalamat sa mga empleyado ng siya na sumusuporta sa iyo. Anong ibig sabihin? Noong huli, sinabi mo sa akin, si Xia Wu Yue. Makikipagtulungan sa aking bayaw noong gumagawa ng masama. Naging maingat ako dati. Binugbog mo ulit si Xia Wu Yue at nakakuha ka ng maraming suporta sa siya. Kaya palihim akong gumawa ng kontrata. Maliit na bagay. Hindi mo naman sinabi sa akin ng maaga. Gusto ko lang makita ang gulat mo. May galit sa mga mata, pero sobrang humanga ka sa akin. Ang partnership ng Xia at Gu. Kapag formal ka nang pumasok sa Xia, makikipag-ayos ako sa Xia ng isang bagong kontrata makipagkalakalan sa asawa ko. Kahit malugi ako, okay lang. Ginoong Gu. Ginawa ko na ang lahat ayon sa sinabi mo. Hindi ko inaasahan na si Guzi ay may nakatagong galaw. Kung gayon, ibalik mo na lang ang 50 milyon. Wala namang talo o panalo. Ayaw niya ng pera ngayon. Pumapayag na lang siya na pumunta ako sa bilangguan. Ang taxil ng pamangkin ko. Kuya siya, ang anak mong ito, wala namang kinabukasan. Ipasok para magbago. Hindi naman siguro masama. Anong ibig mong sabihin? Matanda? Binata, huwag masyadong mainit ang ulo. Kung hindi mainit ang ulo, binata pa ba yan? Marakit? Ginoong Gu, huwag mong kalimutan. Kasali ka rin dito. Kapag lumabas ito, para sa iyo. Para sa kumpanyang Gu, hindi maganda. May ebidensya ka ba? Ikaw, Huwag mong kalimutan. Ang matanda ay laging pinapahalagahan ang ugnayan ng dugo at pamilya. Sa ganitong pag-akusa mo sa akin, baka hindi ka na niya kilalanin bilang kamag-anak. Ikaw, matandang ito. Naplano mo na ang lahat, hindi ba? Kahit magtagumpay o hindi ang plano, makakaalis ka nang walang problema, tama? Kuya siya? Umuwi ka at hilingin sa mabuti mong anak na babae kaysa dito pagmumura sa akin ay mas mabuti? Ang pamangkin ko ay talagang mabangis kamakailan. Noong nakaraan, ang direktor na inilagay sa kumpanyang Gu ay pinalayas na. Ang pagkawala ko ay hindi maliit kumpara sa iyo. Noong nakaraan, naka-wheelchair siya. Ngayon naman, naka-sofa na siya. Ang trato, tumaas na. kumain ka ng prutas. Ang galing mong manugang. Wu Yue, alam na niya ang pagkakamali niya. Ang 50 million, ibabalik ko lahat. Tingnan mo, maaari pa bang malampasan ito? Si Gudong Lai ay walang oras sa inyo, kaya lumapit kayo sa aming mag-asawa. Bilisan mo at humingi ng tawad sa bayaw mo. Bilisan. Tatay, Sige na. Pamilya naman tayong lahat. Ayoko namang pahirapan ang bayaw ko. Pero hindi ako ang may desisyon dito. Kailangan sumunod sa asawa ko. Xiao Wenshan,
Sa tingin mo ba si Xia Wuyue ay may kakayahang magmana ng Xia Corporation? Siya ang nag-iisa kong anak na lalaki. Si. Hindi ako pumapayag dito. Xia Mingxing, huwag mo namang ipilit ang iyong kapalaran. Mingxing, nakikiusap si tatay. Ayaw mo rin namang ang nanay mo ay. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng nanay ko. Noong nabubuhay pa siya, minamaliit mo siya, hinahamak mo siya, hindi mo siya pinayagang turuan si Xia Wuyue. Ikaw ang nagpalaki ng walang kwenta. Ikaw ang bahala sa kanya. Gutse, hindi ba't matagal mo nang hinahanap yung driver na nagmamaneho para sa tatay mo noon? Alam ko kung nasaan siya. Sabihin mo. Kailangan kong tiyakin na ligtas ang anak ko. Xia Wenxian. Alam mo ba bago ko pakasalan si Xia Mingxing, bakit ako tinatawag ng Jingxi na hari ng kamatayan? Iyon ay kapag may bagay na may kinalaman sa aking mga magulang na nauugnay sa kanila, gagawin ko ang lahat ng paraan. Pero ako ay isang ama. Kailangan kong protektahan ang aking anak na lalaki. Pangako ko sa iyo, bilang manugang na babae, kailangan kong gumawa ng isang bagay para sa aking biyenan. Siya. Pwede kitang hindi kasuhan si Xia Wuyue, pero kailangan mong isama siya at umalis sa Xia Corporation at umalis sa lungsod ng Jing. Ginagarantiya ko na sa natitirang bahagi ng inyong buhay, wala kayong alalahanin sa damit at pagkain. Anong klaseng kondisyon yan? Pangako ko sa iyo. Tay, Ngayon, pwede mo na bang sabihin? Bilangguan ng Hai? Si Gudong Lai ay nag-utos sa akin na maghatid ng mga bagay sa mga tao sa bilangguan ng Hai City ilang beses. Ang aksidente ng iyong mga magulang noon ay naging usap-usapan sa buong lungsod. Ang warrant ng pag-aresto sa driver na iyon ay nakita ko ang litrato. Kaya pala, kahit hanapin ko sa buong Hai City at Jing City, hindi ko siya nahanap. Nasa bilangguan lang pala siya. Tito, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kitang kausapin ng maayos. Ano? May sasabihin ka ba sa akin? Tito, may magandang balita ako. Tiyak na matutuwa kapag narinig mo. Yung driver na nagmamaneho, para sa tatay ko dati, nahanap na. Hulaan mo kung saan siya nagtatago? Sa kulungan ng Haishi. Ang talino niya talaga, di ba? Tito, tiyak na tuwang-tuwa ka, di ba? Ang pagkamatay ng mga magulang ko ay malapit ng maliwanagan. Siyempre, masaya ako. Naniniwala ako na ang mga kaluluwa ng mga magulang mo ay tiyak na magiging panatag dahil sa'yo. Kaya Tito, dapat mong panoorin ng mabuti. Kung paano ako maghihiganti. Kayo ni Tito ay may pinag-uusapang sekreto? Wala. Nagkukwentuhan lang. Lolo, nagpapaturo ako kay Tito kung paano harapin ang mga taong nanloko sa'yo. May problema ba? Wala po, Lolo. Maayos naman ang lahat. Ikaw, pangalawa, pumunta ka sa aking opisina. At kunin mo ang magnifying glass ko. Xiao Ze, malapit ka nang magmana ng pamilya Gu. Sa mga nakaraang taon, ikaw at ang iyong tito ay nag-aaway ng lihim? Sa totoo lang, ang lolo ay nakikita ang lahat. Kahit na ano pa man, kayo ay mag-anak pa rin. Kapag wala na ako, siya, ang tanging kapamilya mo na lang. Lolo, ako. Ang kapangyarihan ay puno ng tukso. Kaya, naiintindihan ko ang iyong tito sa kanyang hangaring makuha ang karapatan sa mana. Wala akong ibang hinihiling, kundi na kapag ikaw na ang namumuno sa pamilya Gu, magagawa mo na tratuhin ng mabuti ang iyong tito.
Maaari mo ba? Itong pangako sa lolo? Lolo? Ayokong magsinungaling sa inyo. Hindi ko siya kayang tratuhin ng mabuti. Sinabi ni Lolo na dapat mong tratuhin ng mabuti si Gudong Lai. Ano ang sinabi mo? Umaasa lang ako na pagpasok mo sa pamilya Gu, tratuhin mo ng mabuti ang iyong tito. Magagawa mo ba ang hiling ni lolo? Lolo, ayaw kitang lokohin. Hindi ko siya kayang tratuhin ng mabuti. Umalis si Lolo. Mukha siyang dismayado. Pero may karapatan si Lolo na malaman ang totoo. Ang inaasam ni Lolo sa buong buhay niya ay pagkakasundo ng pamilya, ngunit sa huli, magkakapatid na nag-aaway. Para sa kanya, masyadong malupit iyon. Guzi, ang panganay na anak ni Lolo, ang iyong ama ay namatay ng hindi natural. May karapatan siyang malaman ang totoo. Guze, balang araw ay kikilos ka laban kay Gudong Lai. Hindi ba iyon pag-aaway ng magkakapatid? Alam ko, hindi ka taong nagdadalawang isip. Lolo. Ito ay lason. Pansamantala lang nating mapipigilan ang epekto ng lason. Maaari bang matukoy kung anong lason ito? May problema ang insensaryo na ito. Huwag hawakan. Huwag hawakan. May problema sa insenso. May naglagay ng lason sa insenso. Kapag nasunog, kumakalat ang lason. Gudong Lai, gusto kong itago kay Lolo, pero siya ang unang gumalaw kay Lolo. Tatawag ako ng doktor. Oy, hindi kayang lunasan ng ordinaryong doktor ang lason na ito. Lolo, Ilagay muna si Lolo sa ligtas na lugar. Makikipag-ugnayan ako sa aking guro. Guze, magiging maayos si Lolo. Kailangan mong magpakatatag. hindi natin ito maaaring ipaalam sa iba. Si Gudong Lai ay may masamang hangarin. Kung malaman niyang buhay pa si Lolo, tiyak na hindi siya titigil. Kailangan kong bumalik sa klinika. Ang aking guro ay naglalakbay kung saan-saan. Hindi ko siya mahanap. Kailangan kong bumalik at subukan ang aking swerte. Ako na lang. Ikaw ang manatili. Hindi stable ang kondisyon ni Lolo ngayon. Maaari mo siyang alagaan kung mananatili ka. At saka, puno ng mga espiya ni Gudong Lai sa labas. Hindi kita hahayaang mapahamak. Guze, ako, Babalik ako agad, tiyak na dadalhin ko ang lunas. huwag kang magsalita ng ganyan. Hihintayin na lang kita. Mali lahat, sabi sa libro, itong 2 puntos. Ang 2 ito ay mga fatal points. Ate, gusto ni Gudong Lai na pumasok sa ward. Dinala namin siya sa labas. Tingnan natin. Anong ginagawa nyo? Ano? May sakit ang matanda. Bilang anak gusto ko siyang bisitahin. Bawal ba? Mabuti naman si Lolo. Nagpapahinga lang. Nagpapahinga? Bakit bawal puntahan? Sabi ni Guze, walang bisita. Sabi ni Guze, sigurado ka? Ano? Galing ba sa impyerno ang balita? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napanood ang balita? Kaya pala,
Bigla na lang naging balo. Paano siya naging kalmado? Sabi sa balita, pinaghihinalaan lang. At wala akong natanggap na impormasyon tungkol doon. Huwag na po kayong mag-alala, Tito. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hulaan mo. Bakit ako sigurado? Sapagkat ito ang aking pamangkin. Dahil ako ang nag-utos na gawin iyon. Sige na, hayaan mo akong pumasok. Makita si tatay. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Gu ay malapit ng magbago ng may-ari. Tito, umuwi na po kayo. Gusto ninyong makita si tatay ay para lang makuha ang selyo. At pagkatapos ay umangat sa pagpupulong ng mana. Tama, oo. Hindi na ako magpapanggap. Iyan talaga ang iniisip ko. Pero nasa akin ang selyo ngayon. Kung pipilitin ninyong pumasok ngayon, Tito, hindi ninyo ito makukuha sa buong buhay ninyo. Siya. Uuwi na muna ako ngayon. Pero gusto ko kayong payuhan. Mahal kong manugang na babae, kahit patagalin, wala ring silbi. Lahat ay desidido na. Tara na? Ate, Mabilis, maghanda ng sasakyan papuntang Chengdong Expressway. oh, Bumaba ka. Hindi, Guze. Sinabi mo na babalik ka. Hindi, Guze. Nasaan ka? Guzi, hindi mo ako iiwan. Lumabas ka. Guzi. ate. Manugang. Nakikiramay ako. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Aba, sobrang layo naman. Magkakapamilya naman tayo. Wala na ang pamangkin ko. Ako natiyuhin. Paano hindi dadalaw? Ngayon, nakita mo na. Layas ka na. Naku, ang tigas ng ugali mo. Xia Mingxing. Wala na si Guzi, si tatay walang malay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganito sa akin? Darating ang karma sa'yo. Karma. Karma. Ako si Gudong Lai. Pinatay ko ang kapatid at asawa nito. Pinatay ko ang sarili kong pamangkin. Bakit hindi pa dumarating ang karma? Ha? Ang malakas. Hindi natatakot sa karma, Xia Mingxing. Ngayon, ibigay mo sa akin ang selyo ni tatay. Ituturing pa kitang balo ng pamilya Gu. Imposible. Xia Mingxing. Sa tingin mo, kaya mo pa bang bantayan ang silid ng tatay? Gudonglay. Paano mo nagawa iyon sa iyong ama? Sinong humarang, mamamatay? Halika, gibain ang altar ng aking pamangkin at iuwi ang manugang ko. Aalagaan ko siya ng mabuti. Huwag kayong lumapit. Gudonglay. Ang hinahanap mong selyo, hanapin mo sa impyerno. Tigil. Bakit ngayon ka lang dumating? Buhay ka pa pala. Hindi ako namatay. Dismayado ka, di ba? Nagsabuatan kayo para lokohin ako. Gutsi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling mamatay.
May tao, itong walang katapatan at walang paggalang, walang awa at walang katarungan, matandang hayop, ilabas siya. Babayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Gutse, huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang lolo mo. Maglakas loob ka bang saktan ako? Rebelding anak, labis mo akong binigo. Labis mo akong binigo. Imposible. Imposible! Walang makakalutas nito. Ang mentor ko ay isang mahusay na doktor. Matagal na. Ay naalis na ang lason kay Lolo. Kudonglay, sa loob ng maraming taon, alam ko, may ambisyon ka sa negosyo ng Gu. Pagsuporta kay Guze para umangat. Sa tingin ko rin, hindi ko naging patas sa'yo, pero hindi ko inaasahan sa harap ko. Nagkukunwari ka. Sa kabila ng lahat, sa likod ko, pinatay mo ang iyong kapatid at asawa nito sa huli at gusto mo ring patayin ang iyong ama. Tatay, hindi ganyan. Tatay, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako. Ayoko lang, nabiguin ka. Gusto ko lang na makita mo ang aking pagkatao. Mula pagkabata hanggang ngayon, ang nasa isip mo lang ay si Kuya. Hindi mo nakikita ang aking pagsisikap. Tatanungin lang kita, saan ako nagkukulang kay Kuya? Ang iyong kuya, kailanman ay hindi siya. Nakipag-agawan sa iyo sa karapatan sa mana. Akala lang niya, masyadong malaki ang iyong ambisyon. Kapag naibigay na sa iyo ang Gu Corporation sa hinaharap, hindi alam kung ano ang magiging anyo nito. Bago mo siya pinatay. Sinabi pa niya sa akin, kung gusto mong mamuno sa Gu Corporation, siya ay handa. Suportahan ka. At ikaw ay pumihit at siya ay pinatay mo. At higit pa, ipinatong mo ang iyong kamay na may lason sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Manalo o matalo? Guze, tinatanggap ko. Ngayon, maaari kang maghiganti. Ikaw mismo ang maghiganti para sa iyong ama. Ang ebidensya ng pagpatay sa aking mga magulang, natagpuan ko na, at ang saksi ay natagpuan ko na rin. Ngunit hindi ko kukunin ang iyong buhay. Gusto kitang makita sa natitirang buhay mong puno ng pagkatalo, mas masahol pa sa kamatayan. Sa wakas, tapos na. Gising ka na, mahal ko. Ano ito? Anong nangyari? Mahal ko, gusto mo ba ng lalaki? O babae? Ang ibig mong sabihin? Buntis ako? Pagod ka na, mahal ko. Ay nako, ang laki ng pinagdaanan ko nitong 2 araw. Ang batang ito. Huwag kang mag-alala. Ang master, dumating siya, nag-acupuncture, at na-stabilize ang pagbubuntis. Ang batang ito, tulad ng kanyang ama, matibay. Oo nga pala. Nasaan ang master? Umalis na siya. Sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo na manganak ka ng matalino para sa hinaharap upang magmana ng kanyang sining. Namana na naman. Hindi pwede. Ang batang ito hindi pa pinapanganak. Binibigyan na ng pressure. Sa akin naman, mag-aanak ako ng isang football team. Kahit na magmana ng klinika o ng kumpanyang Gu, may mapipili tayo. Isa lang ang gusto ko. Bakit marami? Para iwasan ang pag-aaway sa mana hanggang sa patayan. Ang pamilyang Gu ay may ganyan na gene. Ano ito? Ang iyong unang pangarap. Isang maliit na tindahan, 2 palapag, sa gitna ng lungsod. Hindi iyon maliit na tindahan. Iyon ay supermarket. Maliit na tindahan ang tawag doon. Pagkain lang ang benta, para sa babaeng ari lamang. Guzi, ang bait mo naman. Guze, nadadaganan mo ang bata. Bangon ka. Guze, itutusok na kita. Sabihin mo nga, tumigil ka na sa pagtusok sa akin. Parusa na akong butas-butas.